He is willing to embrace you right now. Thank you, Jesus. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga banal na salita, Ama. Dalangin namin, O Diyos, tagumpay ang pagtugon mo sa bawat pangangailangan ng lahat ng naririto. Amin ang kininang tagumpay at mga pagpapala sa iyong nag-iisang pangalan, aming Panginoon at Hari, Panginoon Jesucristo. Lahat magsabing Amen. Praise God. Before you will take your seats, kamayan mo ang iyong katabi, the heart of the Torah. The heart of the Torah. Amen. So maybe the word Torah is new to you. Sino ang nakakalam kung ano yung Torah? Sige nga. Torah. That is a Hebrew word. Amen. Torah is God's instruction. When you hear the word Torah, means teaching. Praise God. So in Deuteronomy chapter 6 verse 5, the Bible says, love the Lord your God with all your heart. Not magsabing with all your heart. With all your heart. With all your soul. And with all your strength. So, isa ito mga kapatid sa binanggit ng ating Panginoon noong tinanong siya ng mga religious people. Tinanong siya mga kapatid ng mga scribes, the one who write the Torah. Tinatranslate nila ang Torah, ibig sabihin teaching, into the manuscript. Yun yung mga nagsusulat noon, yung mga scribes, mga escriba. Those religious people, tinanong si Jesus Christ in Mark chapter 12, no? Tinanong siya mga kapatid, kung ano ba ang pinaka-importanting utos. Now listen very carefully. Bakit ang tao ngayon nami-mislead? It is not because we have religion. Because people, especially in the Philippines, tayo mga Pilipino, mga kapatid, are religious people. Whether you are in the old religion, mga kapatid ko, na sumakop sa atin, mga kapatid, 400 years during 15th century until the late 19th century, mga kapatid. Until now, kahit wala na yung Spanish dito, mga kapatid, nandoon pa rin yung ating pananampalataya sa kanilang mga aral. Kaya nga, tinawag yan na RCC. Bakit RCC? Roman Catholic Church. The teaching came from Rome. Roman Catholic. Catholic means universal. Pero hindi ako magtuturo sa inyo regarding sa religion kasi bawat relihiyon naman ay karapatan natin. We have a freedom of religion, Bill of Rights in the Philippines, mga kapatid. Protect us. Kung ano man yung gusto mo, wala pong pwedeng makikialam sa iyo, maging ang gobyerno. That is our freedom. Freedom to worship, freedom to choose religion. Kaya nga, mula sa poll, kahit dyan sa labas, kahit saan, wala po tayong karatula dito. Dahil hindi ako nag-i-introduce, mga kapatid ko, ng religion. I always introduce to you the teaching and the instruction of our Lord Jesus Christ. So when the scribes asked him, what is the important law ng ating Panginoon? And very plainly, sinagot po ng ating Panginoon yung mga eskriba, yung mga pinuno ng mga reliyon. Ang sabi po, wala po yan dyan, pero kinote ito ng Panginoon itong Deuteronomy chapter 6. Ang sabi po ng Panginoon Jesucristo,
Jesus answered the most important, ang pinaka-importante sa lahat ng mga salita ng ating Panginoon. Whether you have religion or you don't have religion, whether you have denomination or you don't have, you are not belong to any denomination, but the important, amen, word, ang sabi po ng Panginoon, "Hear, O Israel, the Lord our God is one." No? Hindi po tinuro ng Panginoon yung word na oneness. Wow. Tinuro po ng Panginoon that the Lord is one. Now, marami sa atin, nalilito tayo kasi along the way, may mga iba't ibang turo, may iba't ibang doktrina, mga kapatid, ng bawat relihiyon, bawat denomination, iba't iba yung tradition, iba't iba yung tinatawag na mga teaching, but we will go back to the basic, to the original. What is the original? Yung salita po ng ating Panginoon. Kasi ang salita ng ating Panginoon ay hindi po saklaw ng anumang relihiyon. May kausap ako? So kinuot ng Panginoon, "Hear Israel, the Lord our God is one Lord." And then, verse 30, "And you shall love the Lord." Ito na yon. From the Old Testament, kinote uli ng Panginoon ng isa sa pinaka-importante, mga kapatid, una, higit sa lahat, dapat maunawaan natin, dapat maiintindihan natin na mayroon lamang nag-iisang Diyos, ang Israel. Kasi at that time, mga kapatid, nalilito, amen, yung mga Israel kung sino yung kanilang sambahin. Bakit? Kasi may ini-introduce ang Roman Empire na king, na emperor. Gumagawa sila ng malalaking ribulto doon sa Jerusalem. Pero ang maganda, kinig kayo mabuti, kaya ito yung dapat ating gawin. Ako, nasasaktan ako tuwing pupunta ako ng mall, tuwing nasa bus ako, maging sa eroplano ako, na ang pang-entertain na mga magulang sa kanilang mga anak ay cellphone. May kausap ako. Sige, para hindi ka maggulo o manood ka ng cellphone, maglaro ka. Di ba, Jasser? O, yan, buti, magaling si Jasser. Matalino talaga. Di ba? Nagiging libangan na. Makinig kayo mabuti. Pakinggan niya, gusto niyo bang magtatagumpay ang mga anak ninyo? Now, ako, binibigyan ko ng mga cellphone yung mga anak ko. Pero may limit yan sila. Kapag sinabi kong itago nyo yung cellphone, kung hindi kayo magkaroon ng cellphone ng 1 taon, itatago nila yan. Kasi sobra na. Di ba? Masyado ng abuse. Kakaiba yung mga Hebrew, kakaiba yung mga Hudyo. Yung mga Hebrew, mga kapatid, kaya until now, sila yung mga ulo ng negosyo, lahat halos na mga bansa, Amerika, Europe, Asia, mga kapatid, halos lahat ng mga matitinding negosyante ay mga Hebrew, mga Hudyo. Why? Because they observe the Torah. They observe the law. What is the law? The Word of God. Now, naging problema natin, mas magaling pa yung mga negosyante, mga bilyonaryo sa atin kasi may mga life verse sila. May mga pinanghawakan silang Torah. Ano ibig sabihin ng Torah? That is the teaching, that is the instruction. Yun yung turo, yun yung aral. Hindi po yan sa relihiyon. Kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, it will not return void. It will accomplish. Kaya nga pinakita ng Diyos kung paano pinagpala ako bilang katawan ng Panginoon. Tayo, lahat dito, mga kapatid, pwede din tayong pagpapalain kagaya ko. Hindi lang ako. Kasi isa lang ako sa bahagi ng katawan ng Panginoon. The church is the body of Christ. The church is not a building. The church is not an organization. The church is you and me.
Kaya nga, unti-unti nating binabasag yung libro na ginagawa ko, mga kapatid ko, unti-unti nating binabasag yung tradition mindset natin. Kaya kahit mayroon tayong denomination, kahit mayroon tayong relihiyon, yung utak pa rin natin, dala-dala pa rin natin yung tradisyon. Hindi pa rin nawawala yung tradition sa utak natin. Kaya subukan ninyo humawak kayo ng salita ng ating Panginoon. Sinabi mo ito, Panginoon. When I was dying 4 years ago, I was dying. I was diagnosed as stage 4 chronic kidney disease. I am about to die. Sabi ng doktor, you know the story? If you will not undergo hemodialysis, you will die. So be it. Sabi ko sa doktor, nandoon Sister Claudia, nagtalo kami ng doktor. And lately, I found out na ang negosyo pala nung doktor na yon na taga Sintlok ay hemodialysis, dialysis center. Kaya sabi ko, ayaw ko magpa-dialysis. At pinanghawakan ko ang salita ng ating Panginoon. Iyon minsan ang naging kulang natin. Kasi mas nakafocus tayo sa mga babayarin natin, nakafocus tayo sa mga problema natin, nakafocus tayo sa karamdaman natin, nakafocus tayo sa anumang gusto natin, o may mga pangarap natin, doon tayo nag-focus. Nakalimutan natin na mag-focus pala tayo sa salita ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Yun yung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo nung tinanong siya ng mga eskriba. This is the most important. Ito yung pinakaunang utos. Ito yung pinaka-importante. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. Why? Kasi someday, somehow, kapag darating na yung problema sa buhay mo, madadivert yung utak mo doon sa mga bagay na hindi naman importante. Ay, yung devotion ni Sister Sabel, diba? Hayaan natin ang bukas na mag-alala sa bukas. Diba? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Focus ka muna dito. Be content of what you have. Kasi madidismaya ka may stress ka Lagi mong iniisip yung mga gusto mo. Hindi mo nga na-reconcile yung nandito sa harapan mo. May kausap ako. Gustong-gusto mong pumupunta ng Amerika, hindi mo pa nga naayos yung passport mo. Wala ka pa nga visa at nag-alala ka na. Unahin mo muna yung mga bagay na requirements para makarating ka doon. Ano yung requirements natin? Para pagpapalain tayo, mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso. May kausap ako. Bakit buong puso? Kasi minsan tayo, umaawit tayo lagi, sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilitong pumili sa inyo. Yung problema natin. Mahal ko ang Panginoon, pero Panginoon, wala po kaming bigas. Ganda ng awit ni Sister Lani. God is always on time. Tayo lang yung nagmamadali. May kausap ako. Tayo lang yung nagmamadali. Kaya, na-stress tayo. Kaya nagkakaproblema tayo. Pero, kung hayaan natin ang mga salita ng Diyos na ating pag-aralan, napakasimple, very plain. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Ibig sa buong pagkatao natin, siya yung una nating mahalin. Wala ng iba. Kapag minahal natin ang ating Panginoon, higit sa lahat, everything will follow. That's why He said,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness, not your kingdom. That means not your will, and everything will follow. Everything will be added unto you. Next, John 8:31 to 32. Ye continue in my word. Sabihin mo sa iyong katabi, continue in God's word. Alam mo ang problema natin after dito? Hanggang pakinig lang tayo. Ano yung title natin last Sunday? Title na lang. See? Walang nakakaalala. Sino nakakaalala? Di ba? Buti si Ma'am Janice, nagsusulat. Tayo, amen, hallelujah. Pagkatapos nun, saan na? Di ba? Hindi natin naalala. Anong gamit ng cellphone natin? Hindi tayo nagtitik note. Tapos, hihiling tayo sa Panginoon. Panginoon, bakit ganito buhay ko? Hindi ka nga nagbabasa. Hindi ka nga nagmimemorize kahit isang verse lang. Bawat itinuturo lang natin dito, isang verse lang. Ako, kahit tatakpan mo yan, kahit wala yan, hindi sa pagmamayabang mga kapatid ko, dahil paulit-ulit ko nang binasa yan, pinanghawakan ko na yan. At kahit ilang beses ko nang nabasa ang Bible, mga kapatid, natubos, pero nagbabasa pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. Diba para mga teacher, diba madam, kahit ulit-ulit na yan, anong ginagawa natin? Binabasa pa rin natin, diba? May lesson plan pa rin. Diba? Kaya nga minsan naiinis yung mga teacher, bakit? Ulit-ulit na namin itinuturo ito. Hindi nyo pa rin maintindihan. Diba? Ibawal na ngayon magbato ng eraser kasi mga estudyante ngayon namamaril na. Nananaksak na. Oh. If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Oh, kinig kayo mabuti. Ano daw? Ye continue in my word. Kung magpapatuloy day tayo sa kanya mga... Hindi tayo, dapat lang nakikinig. If you continue in my word, then you are my disciple indeed. Magiging disipulo ka lang ng ating Panginoon if you continue. And, ano magsabing and? Ye shall know the truth. Paano ka makakaintindi ng katotohanan? See? Kaya marami sa atin hindi pa rin naintindihan yung takbo ng buhay mo. Kasi hindi ka nagpapatuloy. Nabasa mo, narinig mo, pero hindi ka nagpapatuloy, hindi mo pinanghawakan ang salita ng Diyos. Hindi mo isinasabuhay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Because if you continue in the Word of God, then you will become His disciples, and you will know the truth, and the truth shall, make you free. Doon ka palang magiging malaya. Inig kayo mabuti, napakahalaga nito. Gusto nyo magkaroon ng financial freedom? Parang Sister Chanel lang nag-amen. You want financial freedom? Kasi mga Pilipino yung gusto eh. Panginoon, pagpapalain, magkapera lang ako, Panginoon, okay na ako. O sige, pagbigyan ko kayo. Sabihin ng Panginoon, bigyan ko kayo ng pera. Sinong gusto magkaroon ng pera? Di ba? Bilis natin. Amen! Sinong gusto magbasa salita ng Diyos? Alam niyo ba ang source ng pera ay ang salita ng Diyos? Hindi kasi natin alam yung formula.
Pinaghirapan nating manonood ng Netflix, ilang series yan. YouTube, Reels, paulit-ulit. Lahat na lang. Hanggang ngayon, inaantok ka na, malalaglag na yung cellphone mo sa mukha mo. Ang salita ng Diyos, wala. Tapos gusto mo ng financial freedom? Ha? Tapos naiinggit ka ngayon. Oh, ganda ng damit ng kapitbahay ko. May financial freedom. Ang gara ng sasakyan ng kapitbahay ko, may financial freedom. Ikaw, amen, nakakilala sa Panginoon, gusto ko masaktan kayo. Kasi kung hindi kayo masasaktan, hindi ito babaon sa puso ninyo. Because the Word of God is like the two-edged sword. It will pierce into your heart, into your soul. It will divide. Amen. Kung ano man ang alam mo, mga kapatid, He will discern the intents of your heart. That is the Word of God. Would you say amen? Kaya napakahalaga na maintindihan natin ang salita po ng ating Panginoon. Continue ka lang sa pag-aral ng salita ng Diyos at tuklasin natin, mga kapatid, ang katotohanan. Ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. When you understand the Word of God, then, amen, you will set you free. Magiging malaya ka ngayon. Hindi sa lahat ng panahon may pera ka. Makinig kayo. Iniisip kasi natin lahat ng panahon at dapat may pera ako para financial freedom. Hindi yan totoo. Kasi ayaw ng Panginoon, amen, na magdidepende ka na sa pera. May kausap ako? Ha? Next line, God wants your heart. Ano ang gusto ng Panginoon sa atin? Yung ating puso. Naibigin natin ang ating Panginoon. Many people think that Torah is just a book of rules, but Torah, amen, is real God's loving instruction for life. Ano ibig sabihin ng Torah? Ito yung mga salita ng Panginoon. Ito yung instruction ng ating Panginoon. Kaya yung mga Hudyo, mga kapatid, yung mga Hebrew, napakayaman nila. Pero napakasimpleng mga tao. Karamihan kasi ng mga totoong mayayaman, hindi nila pinapakita na mayaman sila. Simple lang. Naka-t-shirt nga lang yun eh. Diba? Pero yung susi, Ferrari. Naka-short nga lang yun eh. Simple-simple lang. Yung mga alanganing mayayaman, yun yung mayabang. Tinatago nga lang nila yung mga susi nila, yung mga totoong mayayaman, ito mapapansin nyo. God is not trying to control us. Kinig kayo mabuti. Ang iniisip kasi natin, ay may reliyon ako, parang kontrolado ako ng Panginoon. No, ma'am, no, sir. God is not trying to control you. He is teaching you how to live life. He created us to live. Gusto po ng ating Panginoon, amen, na mamuhay tayo, amen, sa gusto ng ating Panginoon na mamuhay tayo. Makinig kayo mabuti, pero matigas ang ating mga bunbunan. Kaya nahihirapan ka. Why? Kasi hindi mo sinusunod yung instruction, hindi mo sinusunod yung Torah. Torah is the instruction, Torah is the living word of God, Torah is the teaching of God. Ano yung teaching ng ating Panginoon? Next ring. Love the Lord your God with all of your heart. Bakit kaya gusto ng Panginoon na buong puso natin siyang mahalin? Makinig kayo mabuti. God is a zealous God. Ayaw ng Panginoon na mahalin ko si Sister Claudia higit pa sa kanya. Oo, mahal ko si Sister Claudia kasi isa
sa byproduct ng pagmamahal ko sa Diyos ay ibigin ko, Sister Claudia, at wala nang iba. Naintindihan niyo yun? Kung hindi mo mahal ang Diyos, makinig kayo. Kung hindi mo mahal ang Diyos, pwede pa akong maghanap ng ibang Claudia. Ano, sister? Hindi pwede. Why? Because I understand the Word of God. Diba? Kahit maraming mag-ano dyan. Diba? Galing ako doon sa sukat. Lumiko ako dyan sa may SM. Pinapara ako, Mike. Ginaganon ako. Hinintuan ko. Sabi ko, gabing-gabi na. Gusto mo, sir, sasakay ako? So, hindi ako nagpapasakay na hindi ko kilala. Kikilalanin mo ako. Talaga? Sabi ko, maganda pa yung hita ng asawa ko sa'yo eh. Mas mahal ko yung asawa ko. Hindi dahil napakaganda ni Sister Claudia. Kasi everyday, tinitingnan ko Sister Claudia na napakaganda. I-record mo, i-record. When you love God with all of your heart, amen, mamahalin mo yung asawa mo. Magpapasakop, Sister Angie, kasi kay Brother Ken. Kasi mahal niya ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, wives, submit unto your husband. May kausap ako. Magpapasakop ka. Pag sabi ni Ken, magluto ka na, B. Yes, boss! Diba? At pag uwi ni Jerome, sabihin niya, ano bang tawagan ninyo? Parikoy. Ito lang yung budget natin, Parikoy. Ito na lang yung sinasabi ko eh. Diba? Pero dahil mahal ninyo ang Diyos higit sa lahat, Parikoy, ito yung budget. Okay lang yung Parikoy. Sa susunod naman. Ganun pa rin eh. Diba? So nabubuo mga kapatid, hindi tayo nagkakaroon ng conflict. Why? Kasi mahal mo ang Diyos. At kapag naintindihan mo kung ano ang pagmamahal mo sa Diyos, amen, mamahalin mo rin. Kasi ang kasunod noon, alam niyo yung kasunod ng Mark 12:30? Diba? Sa 31, love your neighbor, love your fellow as yourself. Yung asawa mo, neighbor mo na yun eh. Fellow mo na yun eh. Ay, walang kano-ano eh. Imagine mo si Jerome. Di ka naman yung kano-ano, pero pakainin ka niya. Di ba? Hindi kayo magkamag-anak. Ang nandugtong lang sa inyo, ano? Ano? Puso, pagmamahal, yun ang nagdudugtong. Di ba? Praise God. May kausap ako? So Jesus revealed the heart of the Torah in one command. Isang command lang. Anong command? Love the Lord with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. There is no other commandments greater than this. Bakit? Kapag na-fulfill mo yung sinabi sa Torah, sinabi sa instruction, sinabi sa salita ng Panginoon, mapupulfill mo yung law. Kaya nga sabi ng Panginoon, faith, hope, love. But the greatest is love. Kasi kahit daw mayroon kang pag-asa, kahit daw may pananampalataya ka, nasunugin mo yung sarili mo para ialay mo sa Panginoon. But without love, para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Alam mo yung batingaw? Cymbals.
Kahit na ialay mo, sunugin mo kung walang pag-ibig. Kaya napaka-importante kung mayroon kang pag-asa, mayroon kang pangarap, mayroon kang pananampalataya, samahan po natin ang pag-ibig, mga kapatid. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, yung pagpunta natin dito, yung pagpupuri natin sa Kanya, yung pagsamba natin sa Kanya, yung pagbibigay natin sa Kanya, mga kapatid. Amen. Ito'y tanda na ating ibinibigay ang ating puso sa Kanya. Binalik natin sa Kanya. Hallelujah. When your heart belongs to God, obedience is no longer a burden. Hello, may kausap ako. Kung ang puso mo, ibinigay mo na sa ating Panginoon, lahat ng pagsunod ay hindi na mabigat, mga kapatid. It becomes a joy. May kausap ako. Alam nyo na, nagiging masaya ka na. At unti-unti mong nararamdaman na pumapasok ang mga biyaya, pumapasok, amen, ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Amen. At dadaan mo naintindihan, wow, ang sarap palang mahalin ang Panginoon. Wow, ang sarap palang ibigin ng Panginoon. Ang sarap palang sumunod sa Kanyang mga salita. Because love always comes before obedience. Before ka susunod, dapat mayroon kang pag-ibig. Alala niyo kwento ko sa inyo na mayroong bata, lagi niyang sinasabihan ng nanay niya, umupo ka. Huwag kang pakalat-kalat. Opo. Hindi. Gusto kong tumayo, laro. Umupo ka, may bisita tayo. Nagagalit na yung nanay niya. Opo! Papaluin kita, sabi ng nanay niya. Ang sabi ng bata, sige, uupo ako, pero puso ko nakatayo. Kasi minsan sumusunod tayo, pero hindi kasama ang puso natin. Iba kapag sumusunod ka, mga kapatid, nakasama ang puso natin. Di ba, mga bata? May kausap ako? Yan yung pagsunod. The mark of a true discipline. There is a mark of a true discipline. Jesus said, if you continue in my word, then you are truly my disciples. Hindi nyo ba alam kapag naging disciples tayo ng Panginoon, tayo ang source ng mga pagpapala. Remember, dinidemonstrate ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Habang nakikita ng Panginoon, Mike, yung mga tao na sumusunod-sunod sa Kanya, na nagugutom dahil gustong mapagaling ang kanilang karamdaman, gustong matugon ang kanilang mga pangangailangan. Nakita ito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi dapat uuwi ang mga taong ito na gutom. At ang sabi niya sa kanyang mga disciples, mga magano kaya ang gagastusin natin pagpakainin natin silang lahat? Pumalag si Judas. Kasi si Judas, budget officer. Sabi ni Judas, mga isang taon na sweldo namin, hindi pa kaya natin pakainin. Pauwi na lang yan. At nagugutom, pasunod-sunod sila dito. Di ba mayroon tayong mga ganong puso? Papunta-punta dito yun. Tapos tayo yung ababalahin. Mayan. Hindi na natin problema yung mga ano na yan. Problemahin pa ba natin yan? Di ba ganun minsan, Sir Angie? Mga aso, yung mga pusa dito, yung tayo nga walang budget, mahal pa yung pagkain pusa. Yung mga ganun. Mas alagang-alaga pa yung sabi nga ng mga anak ko, pagdating ko sa bahay, ang hanapin ko, saan si King? Si Goldie, saan? Yung mga anak, hindi mahanap na, ano? Alam niyo bakit? Huwag kayong magtampo, ha? Kasi naglalambing yung mga mga pusa. Pag nagugutom, Daddy! Meow, meow, meow! Uy, kawawa ka naman, halika dito.
Mga anak minsan, mababait naman yung mga anak ko, pero minsan, kailangan nyo maglambing. Di ba? Masyado kayong malambing sa mga teacher nyo. Teacher. Di ba? Tama ba minsan? Pagdating sa mga magulang ninyo, Ma'am, may project daw ako eh. Pero, Ma'am, may project po ako. Mga bata, kami noon, pag nangingi kami ng mga baon project, sa magulang, tension yan. Ma, wala po akong baon. Ngayon, pahingi po ng baon. Parang siga pa eh. Di ba? Di ba, Jenny Lee? Sisiga pa eh. Gutom na gutom. Kunti na yung baon ko. Galit pa eh. But if you continue, amen, the word of God, amen, you are truly His disciples. Notice, next line. He did not say, if you hear my word, ano sabi niya? But if you continue in my word. Hearing the word give knowledge. Ngayon, habang nagiginig kayo, magkaroon kayo ng knowledge. Believing the word gives faith. But living the word, kinig kayo, brings transformation. Habang narinig nyo ang salita ng Diyos, inibig nyo ngayon ang Panginoon. Sinunod nyo ngayon ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Boom! Mararamdaman ninyo yung malaking blessing. Then Jesus gave His powerful promise. Ano yung powerful promise ng ating Panginoon? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ang truth? If you continue in the Word. Ang salita po ng Panginoon ang katotohanan. At kapag naiintindihan natin ang katotohanan sa Kanyang mga salita, at panghawakan natin ang Kanyang mga pangako, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo sa araw na ito, na kahit kailan, hindi ka na mamumroblema ng iyong kakainin araw-araw. Pero hanggat hindi mo naintindihan ang salita ng Panginoon, araw-araw hanggang kamatayan mo, ang problema mo, paano ka kumain? Kaya anong sabi ng Panginoon? Look at the birds. Tingnan yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim, pero sila ay kumakain. Bakit? Pag-aralan yung mga ibon. Yung mga ibon kasi sila yung, kahit hindi sila nagtatanim, pero yung sila yung sila yung nagdi-distribute ng seeds. Parang kumakain lang sila, di ba yung mga ibon, kumakain lang sila, pero habang dinudumi nila yung mga buto, mga kapatid ko, tumutubo ito. Parang hindi mo lang napapansin, naglilingkod ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon, amen, hallelujah, sumasamba ka sa Panginoon, sinusunod mo ang salita ng Panginoon, pero dahan-dahan palang tumutubo ang mga buto, mga kapatid ko, ang binhi na ating naririnig, habang ating itong sinusunod, it will transform our mind, it will transform our heart. At dahan-dahan mo naiintindihan, napakasarap palang maglingkod sa Panginoon. Pero kapag hindi mo naintindihan ang Kanyang salita, hindi mo maintindihan gaano kasarap maglingkod sa Panginoon. Sabi ko sa mga pastor, nandoon kami last day, doon sa 100 Islands, kasama ko yung mga pastor sa Pangasinan. Kasama ko sila Pastor Sam. Relax kami doon. Pumunta lang kami doon. Nag-relax. At nag-drone po si Pastor Sam. May drone kasi siya.
pinakita niya gaano kaganda yung 100 Islands. Sabi namin, "Bo, kasi hindi mo ma-appreciate kasi minsan kapag dito lang nakikita mo eh. Pero pag may drone, makita mo, ang ganda pala ng mga isla. Ang ganda pala ng mga white sand. Makikita mo yung kulay ng tubig, mga kapatid. Ang ganda pala kapag nasa taas ka. Di ba? Makinig kayo mabuti. Kaya minsan hindi natin na-appreciate yung buhay. Handa na kayo? Kaya hindi natin na-appreciate yung buhay, mga kapatid, kasi ang paningin natin hanggang dito lang, hindi natin itinataas ang ating paningin, mga kapatid. Pero kung mamahalin natin ang ating Panginoon, dadalhin tayo ng ating Panginoon sa mataas na bagay at ipapakita sa iyo kung gaano kaganda, amen, na may buhay ka. Kaya kung naintindihan mo ang buhay, you need to enjoy it. Kaya yung ibang hindi naintindihan ang buhay, nagpapakamatay. Diba? Pero kung gusto mong magiging malaya, malaya ka sa lahat ng mga bagay. Malaya ka sa home credit. Malaya ka sa bugbay. Malaya ka sa 5-6. Malaya ka sa ano bang tawag nung lending. The truth does more than inform your mind. Rain, it transform your life. Ang katotohanan, mga kapatid, does more than inform your mind. It transform your life. Kapag maiintindihan mo ang katotohanan, it will transform your life. And you will walk with freedom. You will walk, mga kapatid, habang naglalakad ka, mga kapatid, amen, nararamdaman mo, woo! Ang sarap palang maglingkod sa Panginoon. Yes! Kung alam lang nila, napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Amen. It breaks the bondage, restores hope, and leads you into God's purpose. Iga-guide ka ng Panginoon. Amen. Anak, ito yung purpose mo. Bakit kita ginawang tao at hindi kita ginawang palaka? Ito yung purpose mo. Kung bakit binigyan kita ng buhay bilang tao at hindi kita ginawang lamok. Pwede kang gawing lamok ng Panginoon. Imagine mo kung ano yung survival na ginagawa ng lamok. Dahan-dahan siyang dadapo sa iyong katawan na hindi mo mararamdaman. At kung makita ka niya, siguro naman nakikita din tayo ng lamok. At kapag itataas mo ng iyong palad, pagdapo ng kamay mo, lilipad na rin siya. Pero minsan ang lamok ay napipisa mo talaga. Diba? At nakikita mo yung dugo mo. It is a bloody mosquito. Katulad ng langaw. Sino gusto maging langaw? Pasalamat ka sa sarili mo, hindi ka ginawang langaw. Huwag kayo imagine yung langaw. Habang tumitingin yung langaw, nagluluto ka pa lang, mga kapatid. Naamoy na lang langaw. Ang sarap. Ang sarap. Pag dinadala mo na sa lanisa, usok-usok. Paplanuhan na ng langaw ngayon. Dadapo na siya. At bigla mong gano'n din, nakapag-imbento pa yung mga insik. Galing talaga ng mga insik. Yung pangpatay ng mosquito, pangpatay ng langaw. Papatayin kitang langaw ka ngayon. Di ba? Yung kinukurinti mo, kutok-kutok ngayon yung langaw. Susunugin mo pa, ihaw ka ngayon. Pero nagiging tao ka, kahit reklamador ka,
nagiging tao ka. Kahit hindi ka minsan nagpupuri sa Panginoon, tao ka, ginawa kang tao ng Panginoon. Dinadala ka ngayon, amen, ng Panginoon para maunawaan mo kung anong purpose mo, mga kapatid. Now listen very carefully. Bakit ko palaging in-example yung motor? Next ring. A motorcycle runs best when you follow the manufacturer, manual. Ignore the instructions and sooner or later, it breaks down. The manual, the Torah is the manual, the teaching. Yung salita po ng ating Panginoon, yun yung manual ng ating Panginoon. Kung i-ignore natin yan, parang nung nakaraan, mula Central Luzon, papunta doon sa Northwest Luzon, mga kapatid, 100 Islands, ay nagmumotor kami. Nung kapatid ko, almost 400 kilometers round trip hanggang Pampanga. At kung ini-ignore ko yung maintenance niya, ini-ignore ko yung manual niya, doon nga namin naintindihan ni Brother Jay na iba-iba yung langis ng Yamaha, ng BMW, kahit parehong motor, iba't iba pala yung langis. Di ba? Hindi yung pwedeng ilagay yung langis ng Yamaha doon sa BMW. Kinakailangan basahin mong mabuti yung manual. May mga parts na pare-pareho, pero dapat you need to follow the instruction, you need to follow the manual. Bakit kung hindi mo susundin yung manual, pwedeng masira, mga kapatid, yung sasakyan mo. Na makinig mabuti, kung hindi mo susundin yung manual, which is ang salita po ng ating Panginoon, ano mangyayari? Sooner or later, pwede tayo magkakaproblema, mga kapatid. Sooner or later, pwede pong madiskaril. Amen. Yung ating buhay, mga kapatid. Why? Next right? His word was never given to restrict us. It was given, to help us live with wisdom, purpose, peace, and blessing. Palagi yung problema natin, parang sa mga magulang natin. Di ba kapag nagsasalita yung mga magulang natin, parang napakaingay, di ba? Umaga pa lang, sisirmonan ka na ng magulang mo, mga kapatid. Anong oras na gumising na kayo? Kumakain kayo, hindi kayo naghuhugas. Parang, narinig mo. Gumigising kayo, di ba lang kayo nagligpit ng inyong higaan? Sasabihin ng magulang mo, ginawa niyo kaming katulong. At maiintindihan mo, makinig kayo mabuti. Maiintindihan nyo yan kapag nagiging magulang na kayo. Kung gaano kakulit ang anak mo, ikaw yun noon. Gusto mong hindi maging makulit, turuan mo yung anak mo, wag mong iharap yung cellphone. Habang kumakain, turuan mo. Kung hindi mo maturuan yung anak mo ngayon, inig kayo. At the end of the day, magkakaproblema ka. Kaya napakahalaga ng instruction. Kasi kung anong itinturo ng magulang, ito ang naging problema sa atin, pinapasunod kasi tayo ng mga anak na ngayon Pag iiyak, alam na ng bata ngayon, ay iiyak lang pala ako para susundin niya yung gusto ko. Pero kahit iiyak ka, mahal naman natin yung anak natin. Imagine mo yan, iharap mo na yan sa radiation yung mata niya. Napaka-vulnerable pa yung mata niya, mga kapatid ko, na para masira yung kanyang mata sa cellphone. Hindi pa masyadong matured yung lens ng mata niya na pwedeng masira yan sa cellphone.
Kay bata pa lang, nagsasalamin na. Ako ngayon, kahit na 50 na ako, pwede na ako ni magsalamin. Naglalagay lang ako ng salamin para kabugin ko si Buya Bunda. Di pwede ako ni magsalamin. Pero pag nagbabasa, siyempre may edad na eh. Parang napakalayo na, hindi mo mabasa. Pero pag may salamin, yun, parang linte. Oh. May kausap ako mga kapatid. Ha? Last! Don't just read God's word. Live it. Huwag mo lang basahin ang salita ng Panginoon. Isabuhay mo. May kausap ako. Don't just believe the truth. Walk in it. Huwag ka lang maniwala sa katotohanan. Huwag ka lang maniwala sa salita ng ating Panginoon. Amen. Isabuhay mo ito mga kapatid. Lumakad ka ayon sa salita ng ating Panginoon. Don't just call yourself a disciple. Continue in His Word every day. That is the heart of Torah. The heart of the Torah is love. The evidence of love is obedience. Kapag umibig ka na, sumusunod ka na. Tingnan mo, generous. Nung umibig ka kay Jerome, sumunod ka. Wala kang magagawa. Siga-siga ka noon kay Mami Ilby. Sunod ka ngayon. Why? Because umibig ka. Nung pagsabi ni Jerome, pakasal na tayo. Opo. Sumunod ka. Bakit? Umibig ka eh. Diba? Kasi kung hindi ka umibig, rape yun. The evidence of love is obedience. And the path to freedom is continuing in Christ's Word. Gusto mo maging malaya financially? Sino gusto maging malaya financially? Continue the path of Christ's Word. At dahan-dahan kang lumalakad, mga kapatid. Wow, napakasarap pala. Di ba? Doon mo ma-enjoy, mga kapatid. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, ma-enjoy mo, nagta-travel. Diba? Ang sarap kayo mag-travel. Sino gusto mag-travel? Diba? Gusto nyo? Sumama? Magta-travel kami pa Mindanao. Pag uwi namin, dadaan kami ng Boracay, dadaan kami ng Mindoro, dadaan kami ng Negros. Ngayong last week, magta-travel ako ulit. Freedom! May nasa barko ka? Woo! Ikita mo yung mga alon. At pupunta ka kina sister doon sa Camiguin. Napakaganda doon. Camiguin Island is like a paradise. Kasi doon na eh. May falls, may white sand. Diba? Yung naked, parang naked island yan doon. May diving spot. Masasarap yung Lansunis. Ano bang buwan yung Lansunis doon? October, no? Yung Lansunis Festival, no? Habang nagta-travel ka, mga kapatid, ma-appreciate mo yung kabutihan ng Panginoon. Habang nag-uusap-usap kami ng mga paso, sabi ko sa kanila, sino sa inyo dito hindi pa nakarating ng El Nido? Ako po, sir. Gusto nyo makarating ng El Nido? Mag-ipon kayo. Ipon kayo. 2 buwan. Mag-ipon kayo ng 2 buwan. Pupunta tayo sa El Nido. Akong bahala doon. May bangka tayo doon. Ba? Iikot-ikot ko kayo at bahala na kayo doon. Mag-ikot-iwanan ko kayo. Bahala kayo sa buhay nyo doon. Mga pagkaganda, ma-appreciate mo kasi alam niyo bakit ma-appreciate mo pag nandoon ka? Yung akala mo, di ba? Akala mo napakahirap ng buhay, pero pagdating mo pala doon, ang mga tao pala doon, parang nasa 18th century, lampara pa yung gamit. Bakit? May mga lugar doon, wala pang kuryente. Sulo pa yung gamit, naglalakad sila sulo.
Pero ang ganda ng white sand, paraiso yung kanilang lugar, pero walang kuryente. When you love God with all your heart and remain faithful to His Word and walk in His truth, your life will be transformed. Your purpose will become clear. You will experience the true freedom that only Jesus Christ can give. Maranasan mo yung freedom. Doon may utang ka pa rin. Doon may babayarin ka pa rin, pero masaya ka. Diba? Habang kinakain mo yung sweldo mo, sarap kainin ng sweldo mo. Wow. Hindi ka nag-isip, hindi kakain lang, may babayarin pa ako. Forget that! Dapat nag-i-enjoy ka sa sweldo mo, Sister Chanel. Bakit pinagtrabahuan mo yan? Enjoy it! Amen? Si Madam, enjoy it! Di ba? Habang kinakain mo yung bunga ng iyong pagsisikap, mga kapatid, you will experience the freedom. In John 8:36, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Magiging malaya ka, mga kapatid. Freedom from fear, freedom from bondage, mga kapatid. Financial freedom, financial breakthrough. Amen. Lahat ng kalayaan ibibigay ng Panginoon if you continue in the Word of God. Tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. That's the heart of the Torah. Pwede ba awitin natin yung heart of worship?